Kabanata 1311. Nakakatuwa para kay Zeke ang mga ginagawa nila kaya lihim siyang natawa sa isang sulok. Walang masabi si Severin. Ang harapin ng isang babaeng kasing walang katwiran katulad ni Felicia ay talagang nakakasakit ng ulo. Sa huli, napilitan siyang tumango at sumang-ayon. Fine. Pwede kang sumama kung gusto mo. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ninyo dahil ikaw at si Megan ay wala pang sapat na kakayahan. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lily. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsabi, "Sir, bakit hindi mo kami isama nina Wendy? Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala sa kaligtasan nila. Nandyan kami para protektahan sila kapag wala ka." Tumayo rin si Wendy. Tama iyon. Sapat na ang lakas namin para protektahan sila. Napakunot ang noo ni Severin at sinabi, pero hanggang 5 lang ang pinapayagan sa imbitasyon. Ngumiti si Wendy, hindi kami sasama sa mismong salo-salo. Magbabantay lang kami kay Miss Megan at Madam Felicia kapag wala sila sa handaan. Magandang ideya iyon. Walang magiging problema dahil mataas ang antas ng kakayahan nila, sagot ni Megan na sumang-ayon. Ngumiti si Severin. Sige, pwede nang sumama sina Wendy at Lily. Ang iba pang 4 ay mananatili rito at magbabantay sa South County Mansion. Opo, sir. Masayang nagkatinginan sina Lily at Wendy. Kung ganoon, Mr. Zeke, oras na siguro para ipakita ko sa iyo ang tutuluyan ninyo. May ilang bakanteng villa roon, kaya pumili ka na lang kung alin ang gusto mo, sabi ni Severin habang tumingin kay Zeke. Walang problema. Sagot ni Zeke na may ngiti. Pagkatapos ay naisip ni Severin at sinabi kay Megan, "Pakiusap, pwede mo bang ayusin ang reservation sa restaurant para sa hapunan? Ipapasa ko na sa iyo yun kung ayos lang." "Hehe, walang problema," tugon ni Megan na nakangiti. Pagdating nila sa mga villa, sinabi ni Severin, "Ang 3 ito ay bakante, kaya pumili ka na lang. Araw-araw maglilinis ang mga katulong dito." Tumango si Zeke. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at naglabas ng mahigit 30 halamang espiritual na mababa sa 3 antas. Pinaangat niya ang mga ito sa harapan ni Severin at sinabi, "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tableta kanina. Wala akong maibigay na kapalit, pero naniniwala akong mas magagamit mo ang mga halamang ito. Ako kasi, hindi ko kayang gawing tableta ang mga ito." Kuminang ang mga mata ni Severin nang makita iyon. Kinuha niya ang lahat ng halamang espiritual at sinabi, "Napakahalaga ng regalo na ito. Medyo nahihiya akong tanggapin ng ganito karami, pero sakto rin dahil paubos na ang mga supply ko." Habang sinasabi niya iyon, bigla siyang natahimik at nagtanong, "Meron ka bang mga halamang espiritual na 3 antas, na nasa gitnang uri? Matagal ko nang sinusubukang gumawa ng gayong tableta pero napakahirap hanapin ng mga halamang iyon. Wala na ako ngayon." Hindi binanggit ni Severin na isa na siyang alchemist na nasa 3 antas na may gitnang ranggo. Natahimik si Zeke. Gaano ba siya kakapal ang mukha? Binigyan ko na siya ng napakaraming halamang espiritual na mababa sa 3 antas, tapos ngayon humihingi pa ng gitnang uri. Gayunman, ang maliit na pagkatalo sa ganitong pakikasama sa isang mahusay na alchemist ay sulit kung bibigyan siya ni Severin ng mas maraming tableta sa hinaharap. Ang epekto ng isang tableta ay mas mahalaga pa kaysa sa ilang halamang espiritual. Ngumiti siya at inilabas ang 7 sanga ng halamang espiritual na nasa 3 antas na gitnang uri. Napakahirap hanapin ng mga ito. May ilan kami sa Skystream Province Mansion, pero karamihan ay hawak ng 5 nakatatanda. Hindi siya sumama sa amin, kaya ito lang ang maibibigay ko. Tiningnan ni Severin ang mga ito at kinuha ang 6 sa 7. "Maraming salamat. Ang huli ay hindi angkop para sa alchemy kaya hindi ko nakukunin." "Walang anuman," sagot ni Zeke na nakangiti. "Maari kong ipahatid pa sa iyo ang iba kapag nakakita ako muli. Magkaibigan naman tayo, at ikalulugod kong tulungan ka basta't makakatulong ito sa iyong pag-unlad sa alchemy. Babayaran ko ng pabor iyan sa susunod," sagot ni Severin na nakangiti. Alam niyang ginagawa ito ni Zeke dahil gusto nitong makakuha pa ng mga tableta mula sa kanya sa hinaharap. Kinagabihan, dinala nina Severin at ng iba pa sina Zeke at ang kanyang grupo para maghapunan. Sa loob ng 2 araw na sumunod,
nagkaroon ng libreng oras si Severin kaya nakapaggawa siya ng ilang tableta. Pagdating ng araw ng paglalakbay papuntang Ulong City, sabay-sabay silang umalis at dumating kinabukasan. May ilang villa ako rito, kaya maging komportable kayo. 2 araw pa bago ang selebrasyon ng kaarawan, kaya magpahinga muna at mamasyal sa lungsod, sabi ni Zeke nang may ngiti. Tumingin si Megan sa paligid at napabulalas. Ang galing mo, Mr. Zeke. Hindi ko akalaing may ari-arian ka rin sa Ulong City. Ngumiti si Zeke. Madalas kaming ipatawag ng hari, kaya naisip kong mas maginhawa kung bibili na lang ako ng ilang villa dito. Malugod kayong tatanggapin dito sa tuwing bibisita kayo kaysa manatili sa hotel. Haha, salamat, sagot ni Megan na natatawa. Sa kabilang panig, tuwang-tuwa rin si Nana. Tinaasan niya ng hinlalaki ang kanyang ama at sinabi, "Ang galing mo, ama. Ang ganda ng plano mo." Hindi alam ni Severin kung anong mangyayari sa kanya. Siguradong matutuwa siya sa paanyaya mo. Mapait na ngumiti si Logan. Isa siyang talentadong tao, at gobernador pa ng isang county. Hindi natin siya maaaring patayin. Pwede lang nating wasakin ang kanyang kakayahan at alisin ang kanyang lakas. Ayaw nating magdulot siya ng gulo sa hinaharap. Ang taong kasing galing niya ay siguradong may maliwanag na kinabukasan. Tumanggo si Nana. Sasabihin ko iyon kay Franco. Matutuwa siya kapag nalaman niya. Wala pang kamalay-malay si Severin na malapit na siyang mawalan ng kakayahan. Siguradong sabik pa siya ngayon sa pagkakataong makipagkita sa iyo. Sa ibang lugar, mahigpit na nakasara ang mga kamao ni Franco habang nakatingin sa mga magagandang katulong sa kanyang villa. Dati, madalas siyang lumapit at asarin kung sino man ang pumukaw ng kanyang atensyon, at minsan pa nga ay hinahawakan niya ang mga ito. Sa kasamaang palad, wala na siyang nararamdamang kasiyahan sa ganoong mga bagay dahil sa pagkakabigo niyang maging ganap na lalaki. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay purong puot. Nagkataong dumaan si Leslie kaya tinanong niya si Franco kung bakit hindi siya lumabas at nakipagkita kay Nana ngayon. Dapat ay sulitin niya ang oras kasama ito dahil iyon lang ang pagkakataon niyang makapaghiganti. Ngumiti si Franco nang may kumpiyansa at sinabing pinangakuan na siya ni Nana na hihikayatin nito ang ama niya na humingi ng tulong sa Shadro. Sigurado siya na magagawa iyon ni Nana. Tumanggo si Leslie. Tinanong niya kung sinabi ba ni Franco kay Nana ang tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ni Franco na oo, at dahil mahal na siya ni Nana, labis itong nasaktan at nagalit. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang kapag nakapaghiganti na ang Shadro para sa kanya, maghihintay siya ng tamang panahon bago unti-unting aliwin si Nana. Sa kanya sasabihin dito na hindi na siya normal na lalaki at nanaisin niyang maging masaya ito sa piling ng ibang taong makapagbibigay ng pag-ibig na nararapat para sa kanya. Sa ganitong paraan, makakawala siya sa babae sa bandang huli. Naintindihan ni Leslie at sinabing iyon lang talaga ang kanyang opsyon. Hindi na nila kailangang mag-alala sa paghihiganti basta kumilos ang Shadro. Tumanggo siya ng may ngiti. Biglang pumasok si Nana at masiglang nagsabi na naroon siya para kay Franco. Hinahabol siya ng ilan sa kanyang mga gwardya na halatang walang magawa sa kanya. Naghintay si Leslie hanggang sa makalapit si Nana bago ito natawa. Sinabi niyang talagang lumabas ang pinag-uusapan nila. Tinanong ni Nana kung pinag-uusapan ba siya kanina at kung ano ang pinag-uusapan nila. Ang naisip agad ni Leslie ay sabihin ang pinag-uusapan nila kung gaano siya kaganda at lalo pang gumaganda araw-araw. Labis na natuwa si Nana sa narinig at agad niyang ibinaba ang ulo ng nahihiya. Tinanong niya kung totoo yun at sinabing napapahiya siya. Sa tabi niya, tinanong ni Franco kung bakit tila napakaganda ng mood ni Nana ngayon at kung naayos na ba niya ang lahat. Natawa si Nana at masiglang nagsabi na oo. Napilit niya ang kanyang ama na humingi ng tulong sa Shadro. Pupunta si Severin sa salo-salo nang hindi alam na siya pala ay patungo sa kanyang kapahamakan. Alam ni Franco agad ang ibig sabihin ni Nana. Kumunat ang kanyang noo at nagtanong kung pupunta si Severin sa kaarawan ng panganay niyang kapatid. Ngumiti si Nana at tumanggo. Oo, nagpadala kami ng mga imbitasyon sa kanya, sa 9 na gobernador ng lalawigan, sa 4 na Diyos ng digmaan, at sa 3 commander. Siguro ay tuwang-tuwa siya ngayon dahil akala niya ay isang malaking karangalan ang pagkakaroon ng pagkakataong makaharap ang hari, hindi niya alam na sarili niyang kapahamakan ang kanyang pupuntahan.
Perpekto iyon, sabi ni Franco nang may kasabikan. Magkakaroon siya ng pagkakataong makita si Severin na mamamatay mismo sa harap niya. Ngunit kumunat ang noo ni Leslie at sinabing baka hindi angkop na atakihin si Severin sa mismong araw ng kaarawan ng panganay na kapatid ni Nana, dahil sisirain lang nito ang okasyon. Ngumiti si Nana at sinabing hindi iyon mangyayari. Kapag natapos na ang salo-salo, hihilingin ng kanyang ama na makausap si Severin ng pribado. Pagkatapos ay dadalhin siya sa punong tanggapan ng Shadro kung saan gagawin ang plano. Hindi maaapektuhan ang pagdiriwang ng kaarawan. Tumango si Leslie ng bahagya at ngumiti. Mabuti raw at ganoon ang plano, natutuwa siyang sa wakas ay maipaghihiganti na ang kanyang anak. Tumawa si Franco at sinabi na tiyak na masaya ngayon si Severin dahil makikilala niya ang hari, samantalang siya naman ay hindi makapaghintay sa sandaling tuluyan nang magwakas ang buhay ni Severin. Ngumiti si Leslie at sinabing 2 araw na lang bago ang salo-salo kaya malamang ay nasa lungsod na si Severin ngayon. Ngumiti si Franco nang may kayabangan. Hayaan daw si Severin na mag-enjoy sa kanyang mga huling araw. Dahil wala silang ibang gagawin sa ngayon, inimbitahan ni Nana si Franco na mamasyal at mag-shopping. Halatang sabik siya at tila nakalimutan na niya ang pagkabigo ni Franco bilang lalaki. Kumibot ang labi ni Franco ng ilang beses, ngunit sa huli ay napilitan siyang ngumiti at sumang-ayon. Wala rin naman siyang ibang gagawin kaya pumayag siyang lumabas at magsaya kasama si Nana. Samantala, sinabi ni Megan kay Severin na napili na niya ang kanyang silid at tinanong kung maaari na ba silang lumabas at mamasyal sa lungsod. Sumabat si Felicia at sinabing bihira silang makabisita sa ganitong lugar kaya dapat ay sulitin nila ang oras at pumunta sa maraming lugar hanggat maaari. Walang nagawa si Severin kundi tumango. Wala na raw siyang pagpipilian, kaya pumayag siya at inutusan sina Megan na isama rin sina Wendy at Lily. Masayang tumakbo pababa si Megan para sabihin ito sa dalawa. Siyempre, sumama rin sina Sheila at Diane. Hindi nagtagal, ang grupo nila na may 7 tao ay sabay-sabay na lumabas ng villa upang mamasyal. Habang naglalakad, tinanong ni Megan si Severin kung sa tingin ba niya ay may inggit ang ibang gobernador kapag nalaman nilang siya lang ang nabigyan ng imbitasyon. Natutuwa siyang isipin ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nalaman nila ang nangyari. Sumang-ayon si Lily at sinabing siyempre, dahil ipinapakita lang nito na itinuring siya ng hari na kasing antas ng isang gobernador ng lalawigan. Habang iniisip iyon, nagsalita si Wendy at nagbigay ng haka-haka. Baka raw may naglabas ng impormasyon tungkol sa antas ng kakayahan ni Severin sa paggawa ng tableta at sinabi iyon sa hari. O baka may nagsabi sa hari na napakataas ng antas ng kanyang kakayahan kaya nais siyang makilala ng hari, marahil iniisip nitong isa siyang henyo. Nang marinig iyon, tila nagkaroon ng liwanag sa isip si Severin at kumunat ang kanyang noo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Maaaring tama ka. Ang mga taong maaaring magbanggit ng pangalan ko at magrekomenda na maimbitahan ako sa salo-salo ay alinman sa 4 na iyon o si Mr. Zek. Kabanata 1315. Hindi napigilan ni Diane ang mapatawa sa sinabi ni Severin. Malamang siya lang ang tanging tao sa buong mundo na may lakas ng loob na tumukoy sa 4 na Diyos ng digmaan sa ganoong kasimpleng paraan. Sir, tingnan mo yung mga magagandang babae doon. Sok. Mas doble pa yata ang dami ng magagandang babae rito sa Ulang City kumpara sa Flowin City natin, sabi ng isang gwardya sa isang binatang kasama niya. Nagniningning ang mga mata nito nang makita ang grupo ni Severin, at halos tumulo ang laway sa sobrang paghanga sa kagandahan ng mga babae. Ang binatang iyon ay may 2 magagandang babae sa magkabilang tabi niya habang naglalakad sa unahan ng gwardya. Tumingin siya kina Sheila at sa iba pa ayon sa pahiwatig ng kanyang tauhan at tuluyang nabighani sa kanilang kagandahan. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang 2 babaeng kasama niya bilang kaakit-akit. Tinawag siya ng isa sa mga babae na kasama niya, Mr. Serge, sa malambing na tinig nang mapansin nitong nakatitig siya sa ibang grupo ng kababaihan. Medyo nagselos ito sa mga sandaling iyon. Tiningnan sila ni Serge at sinabi sa 2 babae na mauna na muna silang mamili nang wala siya. Lalong nainis ang 2 babae nang marinig iyon. Mahirap makahanap ng mga mayayamang binata na katulad niya,
at ngayon ay tila hindi na sila makakuha ng interes mula sa kanya. Sabi nila, sige, tawagan mo na lang kami kapag may oras ka. Kahit labis silang nabigo, wala silang nagawa kundi umalis ng may lungkot. Tinanong ni Serge ang kanyang mga gwardya kung kilala ba nila ang lalaking iyon at kung bakit napakaraming magagandang babae sa paligid niya. Ngumiti siya ng malamig habang nagtatanong. Sumagot ang isa sa mga gwardya na hindi pa niya nakikita ang lalaking iyon noon, ngunit wala raw dapat ipag-alala si Serge. Anak siya ng gobernador ng lalawigan ng Juiling, kaya kakaunti lang ang mga taong hindi niya kayang banggain. Tumango ang isa pang lalaki matapos mag-isip. Maliban sa mga anak ng iba pang gobernador ng lalawigan, ang mga tanging hindi nila kayang galitin ay ang 4 na Diyos ng digmaan, ang mga anak ng 3 commander, at syempre, ang mga anak ng hari. Bukod sa mga iyon, lahat ng tao sa Dracodam ay pwedeng tapatan. Tumawa si Serge nang may pagnanasa sa mga mata. Kung ganoon, hindi magiging problema kung kukunin ko ang mga babae niya, hindi ba? Ngunit isang gwardyang nasa katamtamang edad ang lumapit at nagpayo sa kanya. Ipinag-utos daw ng kanyang ama na huwag siyang gumawa ng gulo sa Ulang City. Mas mabuti raw na maging mahinahon sila habang naroon. Hindi natuwa si Serge sa narinig. Naging masama ang kanyang timpla at nagsalita ng may pagkainis. Paano mo masasabing gulo ito? Oo, binalaan nga ako ng ama ko na huwag gumawa ng kaguluhan, pero iba ang sitwasyon dito. Ang manligaw sa babae ng ibang lalaki ay hindi naman itinuturing na paggawa ng gulo, hindi ba? Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy ng may kayabangan. Hindi naman siya isa sa mga Diyos ng digmaan o kung ano paman. Alam ko kung sino-sino ang mga taong hindi ko dapat kalabanan, at nakilala ko na silang lahat noon pa. Dahil hindi kabilang sa kanila ang lalaking iyon, wala akong dapat katakutan. Isang gwardya ang sumang-ayon sa kanya at sinabi kay Ferret na tila napakaduwag niya. Kami ay mga mandirigmang hari sa antas na 8, ano ang dapat naming katakutan? Isa pang lalaki ang agad na nakiayon kay Serge at sinabing si Mr. Serge ay anak ng isang gobernador ng lalawigan. Walang magiging problema kung gusto niyang makuha ang mga babae ng lalaking iyon. Sa katunayan, hindi niya na kailangang pilitin. Kapag nalaman ng lalaki kung sino siya, baka kusa pa nitong ibigay ang mga babae kay Mr. Serge. Narinig iyon ni Serge at tumawa siya ng may tagumpay. Haha, tama si Merrick. Isa sa mga gobernador ng county ay inalok pa sa akin ang asawa niya kapalit ng tulong ng pamilya namin. Hehe, wala kang ideya kung anong mga bagay ang kayang gawin ng mga tao para lang sa kapangyarihan at pakinabang. Baka nga mapaihi pa siya sa takot kapag nalaman niya kung sino ka talaga. Doon niya mare-realize na wala nang saysay pang lumaban, sabi ni Merrick ng may kayabangan, at lalo pang inudyukan si Serge. Patunayan mo kay Ferret na mali siya sa hindi paniniwala sa iyo. Ngumiti si Serge habang lumalakad papunta kina Severin at sa iba pa. Tara na, Ferret. Panahon na para ipakita ko sa iyo ang galing ko. Abala si Severin sa pakikipagkwentuhan nang harangin siya ni Serge. Napansin niyang tinatitigan nito ang mga babae at nainis siya sa malaswang ekspresyon ng huli. Huwag kang haharang. Tumabi ka kung gusto mong hindi ka mapahamak. Malamig na sabi ni Severin habang nakatingin ng masama kay Serge. Nagalit si Serge at nanggigigil na sinabi kay Severin, may lakas ka rin ng loob na kausapin ako ng ganyan. Ngumiti ng malamig si Merrick. Ikaw ang unang taong naging ganito katapang. Alam mo ba kung sino siya? Sigurado akong pagsisisihan mo ang sinabi mo kapag nalaman mo. Haha, ang yayabang ninyong dalawa. Alam niyo ba kung sino siya? Kayo ang magsisisi sa huli, sabay tawa ni Megan na may pang-aalipustang tono. Kaunti lang talaga ang tingin niya sa dalawang lalaki. Oh, sige nga, sabihin mo. Sabi ka kung malaman kung nakakatakot ba talaga ang pagkakakilanlan niya, sagot ni Merrick habang nakatukod ang mga braso sa dibdib at may mapang-asar na ngiti sa labi. Sabi ni Megan, siya ang gobernador ng South County. Mas mabuti pang umalis na kayo kung alam ninyong may dangal pa kayo. Gobernador ng isang county. Kaya pala mataas ang katungkulan niya, ngisi ni Serge nang marinig iyon. Medyo kinabahan ako noong una nang hindi ko pa alam kung sino siya, pero ngayong nalaman kong gobernador lang siya ng county, wala na akong dapat katakutan. Saka sinabi ni Merrick,
ngayon naman ay kami ang magpapakilala. Alam mo ba kung sino ang binatang ito? Siya si Serge Wanbury, ang nag-iisang anak ng gobernador ng Jui-Link Province. Siya ang magiging tagapagmana ng mga Wanbury. Anak ng gobernador ng isang probinsya. Nagkatinginan ng may pagkagulat sina Megan, Sheila, at ang iba pa. Nang makita ni Serge ang kanilang reaksyon, inakala niyang natakot sina Severin at ang mga kasama nito. Ngumiti siya ng may kay-abangan. Alam niyo na ba ngayon kung sino ang kinakausap ninyo? Ang lakas ng loob ninyong magsalita ng bastos sa anak ng gobernador. Hindi niyo kakayanin ang magiging parusa kapag nalaman ng ama ko ang ginawa niyo. Inaasahan ni Serge na makakakita siya ng takot sa mga mukha ni Severin at ng mga kasamahan nito. Akala niya ay luluhod ang mga ito sa harap niya habang nakangiti, at susubukang palayain ang loob niya, at hihingi ng kapatawaran. Kapag nangyari iyon, kailangan lang niyang magbigay ng pahiwatig na palalampasan niya ang lahat kung papayagan siyang makasama ang babae ni Severin ng ilang araw. Sa kasamaang palad, napagtanto niyang wala ni isa sa kanila, hindi si Severin, o ang mga babae ang nagpakita ng inaasahan niyang reaksyon. Bagkus, ngumiti si Severin at kalmadong sinabi, "So anak ka pala ng gobernador ng isang probinsya. Akala ko kung sinong napakalaking tao dahil sa kay-abangan mo." Sandaling tumigil si Severin bago nagpatuloy, "Pero kahit anak ka ng gobernador ng probinsya, wala kang karapatang harangan ang ibang tao. O gusto mo bang makipagkita sa akin sa ibang dahilan?" Kumislot ang bibig ni Serge ng ilang beses. Sumimangot siya at pinigilan ang galit habang nakatitig kay Severin. "Isa kang hangal. Hindi mo ba alam na may kaparusahan ang paglapastangan sa akin?" Umatras ng isang hakbang si Merrick, ang bodyguard, at nagsabi, "Sa tingin ko kailangan natin siyang turuan ng leksyon para matuto siya. Baka sakaling malaman niya kung paano pakalmayin ang galit mo kapag nakaramdam na siya ng sakit." "Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo," nakangiting sagot ni Severin. Kinuyam niya ang kamao at pinalabas ang kanyang espiritual na enerhiya. "Iyan ay dahil malakas ako," sigaw ni Merrick. Bilang isang level 8 warrior king, nakataya ang kanyang dangal. Agad na umagos palabas mula sa kanyang katawan ang espiritual na enerhiya nang higpitan niya ang kamao. Sumugod siya agad at inundayan ng suntok si Severin. "Ikaw ang may gusto nito," sigaw ni Severin habang hinigpitan din ang kanyang kamao at sinalubong ang atake. Bang! Umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog, at tumilapon si Merrick ng ilang metro bago bumagsak sa lupa. Hindi siya makapaniwala. Hirap siyang tumayo at pagbangon niya ay dumura siya ng dugo. "Merrick!" Napasigaw si Serge sa takot nang makita iyon, at ganoon din ang ibang bodyguards. Kitang-kita nila na ang lakas ng suntok ni Severin ay halos kapantay ng isang level 9 warrior king. "Kaya mo pa bang ipalapit dito ang mga tauhan mo para lang mapahiya uli?" Malamig na tanong ni Severin habang nakangisi ng malamig kay Serge. "Ikaw?" Tinitigan ni Serge si Severin ng may matinding galit, ngunit ramdam niya ang kawalan ng magagawa dahil alam niyang wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang makakalaban kay Severin. Samantala, naroon din sa lugar sina Franco at Nana. Nang makita ni Franco si Severin, bigla niyang ikinuyom ang kamao at nagngangalit ang mga ngipin. "Siya iyon. Siya. Ang ibig mong sabihin ay si Severin." May bakas ng galit sa mga mata ni Nana habang tinitingnan ang direksyong tinutukoy ni Franco. Tumango si Franco, at sa hitsura, parang may alitan sila ni Serge. Mahilig talaga siyang gumawa ng gulo, sabi ni Nana habang pinipigilan ang inis. Mamamatay din naman siya sa lalong madaling panahon, kaya hayaan mo na siyang gawin ang gusto niya sa mga huling sandali niya. "Oo, hindi na siya makakapanakot ng iba kapag patay na siya," sabi ni Franco. Nang matanto ni Serge na wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang kayang labanan si Severin, pinigilan niya ang galit at kumaway sa kanila. "Panalo ka sa pagkakataong ito. Tara na, mga kasama." Ngumiti lamang si Severin at kalmadong naglakad palayo kasama sina Dayan at ang iba pa. "Halina kayo, magpatuloy tayo sa pag-e-enjoy ng araw na ito." Nang makalayo na sina Serge at ang kanyang mga tauhan, galit na sabi ni Merrick, "Malas natin ngayon. Hindi ko inakalang may ganoong antas ang isang gobernador ng county. Bakit wala tayong narinig tungkol sa kanya noon?
Hindi ko inaasahan na ang isang gobernador ng county ay may level 9 warrior king na lakas. Hindi ko hahayaang makaligtas siya pagkatapos akong ipahiya. Sasabihin ko sa ama ko na magpadala ng mas malalakas na tao para maayos siyang maparusahan, galit na sabi ni Serge habang galit na galit sa nangyari. Mas mabuti pang kalimutan mo ang paghihiganti. Kapag pinilit mo, ikaw lang at ang buong pamilya mo ang mapapahiya dahil kahit magdala pa ng mga nakatatanda ang ama mo, walang mananalo laban sa kanya, babala ni Franco na lumapit kasama si Nana at ang kanilang mga bodyguard. Ginoong Franco, Prinsesa Nana, agad na bati ni Serge ng may paggalang. Lubos akong pinararangalan na makatagpo kayo rito. Ngumiti si Franco at sinabi, nasaksihan namin ang nangyari sa pagitan mo at ni Severin. Paumanhin, pero kalimutan mo na ang paghihiganti. Kahit ang ama mo ay hindi kakayanin ng taong iyon. Hindi yun maaari. Siya ba ay isang warrior emperor? Gulat na tanong ni Serge. Ngumiti si Franco at tumango, oo. Napakataas ng kanyang antas, at maging ang ama ko ay hindi siya kayang talunin. Mas mabuting huwag mo na rin siyang udyukan. Ano? Paano mangyayari iyon? Hindi ba't si Ginoong Leslie ay isang second-grade warrior emperor? Halos hindi makapaniwala sina Serge at ang mga bodyguard niya sa narinig, at akala nila ay nagkamali lang sila ng dinig. Hindi mo kami binibiro, hindi ba? Tanong ni Merrick na tila hindi makapaniwala. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Pwede kayong maniwala sa akin, sagot ni Franco. Ngunit huwag kayong mag-alala, makakamit nyo rin ang paghihiganti nyo. Mamamatay si Severin sa makalawa. Hindi ba yun ang araw ng ika-30 kaarawan ng pinakamatandang prinsipe? Imbatado rin ba si Severin sa piging? Tanong ni Serge matapos pagsamahin ang mga piraso ng impormasyon. Ngumisi si Nana, kayo ang imbatado sa piging. Siya ay papasok sa isang bitag. Nang marinig iyon, agad na naintindihan ni Serge ang ibig sabihin. Ngumiti siya at sinabi, kaya pala. Ibig sabihin, tutulong din kayo para tuluyang mawala ang taong iyon, kamahalan. Kung ganoon, wala na akong dapat ipag-alala. Labis siyang natuwa dahil kapag namatay si Severin, mawawala ng masasandigan ang mga babae nito. Kapag nangyari iyon, magagawa niyang paglaruan sila sa gusto niya. Lalong sumaya ang kanyang pakiramdam habang iniisip iyon, at hindi na siya makapaghintay na makita ang mangyayaring kaguluhan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi naapektuhan sina Severin, Diane, at ang iba pa sa naging insidenteng iyon. Ginugol nila ang araw sa pag-e-enjoy sa mga tanawin ng Ulang City at bumalik lamang sa kanilang tinutuluyan ng magdilim na ang langit. Pagsapit nila roon, ipinag-utos na ni Zeke sa ilan sa kanyang mga tauhan na maghanda ng isang marangyang salo-salo para sa kanila. Haha, halika na rito, Severin. Magkakaroon tayo ng isang napakasarap na handaan ngayong gabi, masiglang sabi ni Zeke nang makita ang pagbalik ni Severin. Haha, hindi ko natatanggihan iyan. Tawa ni Severin at lumapit sa mesa bago umupo. Mukhang masarap ang gabing ito, ha? Nakangiting sabi ni Megan. Nagpaimbita ako ng isa sa mga sikat na chef ng Ulang City para ihanda ang pagkain natin. Ang alak na iinuman natin ay dito lamang sa Ulang City ginagawa. Napakasarap yun, at madalas akong uminom niyan tuwing nandito ako, sabi ni Zeke na may ngiti sa labi. Masaya nilang pinagsaluhan ang marangyang hapunan. Kinabukasan, namasyal sina Severin kasama sina Diane at Megan dahil may isa pa silang araw na bakante. Mabilis na lumipas ang oras, at dumating na ang araw ng pagdalo nila sa selebrasyon ng kaarawan sa palasyo. Ang buong lugar ng palasyo ay napalilibutan ng napakataas na pader, at halos kasinlaki ito ng isang lungsod. Nasa pinakasentro ito ng Ulang City, at tanging mga inimbitahan lamang ang maaaring pumasok. At nandito na tayo, pero sa tingin ko, kulang ang bilang ng pwesto para makasama ang dalawa mong bodyguard, paalala ni Severin nang makarating sila sa tarangkahan. Sakto namang may 2 bakanteng pwesto pa ako. Siguro pwede silang sumama sa akin, alok ng isang lalaki na hindi inaasahang dumating. Si Horace iyon, isa sa mga war god, na may kasamang 2 tao. Ginoong Horace, nakakatuwang makita ka rito, haha. Bati ni Zeke ng may ngiti. Matagal na rin.
Bati ni Severin. Lolo, masayang sigaw ni Wendy habang tumatakbo papunta kay Horace. Apo mo siya. Muntik nang himatayan si Severin nang marinig yun. Iyon ang unang beses na nalaman niyang si Wendy pala ay apo ni Horace. Kabanata 1320. Medyo napilitang ngumiti si Severin habang naaalala niya na ilang beses nang binanggit ni Horace noon na mayroon itong maganda at mabait na apo na nais nitong ipakasal sa kanya. Naisip ni Severin kung sinadya bang ipabodyguard ni Horace si Wendy sa kanya dahil sa dahilan na iyon. Ngumiti agad si Horace at nagsabi, "Oo, hindi ko lang sinabi sa iyo. Haha, malaki ang maitutulong sa kanya ng pagiging malapit sa iyo. Sinabi niya sa akin na isa na siyang level 9 Warrior King, at hindi magtatagal ay maaabot na niya ang antas ng Warrior Emperor kapag nakain niya ang isa sa mga pil mo." Haha. Lumapit si Lily na nakangiti at sinabi kay Severin, "Bago kami umalis mula sa Southlink City, sinabi ni Wendy sa lolo niya na itabi ang 2 pwesto para makapunta rin kami sa piging. Dahil bawat imbitasyon ay may kota ng 5 tao. Hindi na nakasagot si Severin kundi ngumiti na lang ng mapait. Ako lang pala ang walang alam dito. Pinagplanuhan na ninyo ito mula pa sa simula. Hindi lang ikaw, malamig na sabi ni Sheila. Pati kami ni Diane, wala ring alam tungkol dito. Nahihiyang sabi ni Felicia, "Oh, Wendy, bakit hindi mo sinabi sa akin na apo ka pala ni Ginoong Horace? Napakataas ng katayuan mo. Lagi kitang inaasahan na protektahan ako. At minsan pa nga ay pinapabuhat ko sa iyo ang mga pinamili ko. Paano ko pa haharapin ka ngayon?" Ngumiti si Wendy at sinabi, "Wala namang saysay na sabihin iyon. Bodyguard ninyo ako, at kusa kong kinuha ang posisyong ito. Sinabi ng lolo ko na napakalakas mong tao, kaya gusto kong malaman kung anong klaseng tao ka talaga. Malapit din kami ni Lily, kaya siniguro kong sumama siya sa akin." "Oo," dagdag ni Lily. "Hindi mahalaga ang mga pagkakakilanlan namin. Napakalakas ni Ginoong Severin, at napakarami na naming natanggap na biyaya mula sa kanya kapalit ng aming paglilingkod. Nirerespeto namin siya at masaya kaming ialay ang sarili namin sa kanya." "Haha, ipagpatuloy na lang natin ang usapan sa loob," tawa ni Horace. Pagkatapos ay tinanong niya si Severin, "Naisip ko lang, bakit ikaw lang ang gobernador ng county na inimbitahan ng hari?" Medyo nakapagtataka nang sabihin sa akin ni Wendy iyon. "Posible kayang espesyal kang inimbitahan dahil alam niya ang lakas mo." Mas lalong kumunat ang noo ni Severin nang marinig iyon. Hindi niya napigil ang magtanong, "Akala ko kaya ako inimbitahan ay dahil may isa sa inyo ang nagbanggit tungkol sa akin sa hari. Mukhang may iba pa pala itong dahilan." Ngumiti si Horace at sinabi, "Ano pa bang dahilan ang meron? Isa lang naman itong pagdiriwang ng kaarawan. At saka, sa lakas mo, wala ka namang dapat katakutan." Tumango si Severin, "Tama ka, kapag sapat ang lakas mo, wala ka talagang dapat katakutan." Hindi nagtagal, nakarating na sila sa entrada ng palasyo. Pagpasok nila sa loob, ipinaliwanag ni Zeke ang paligid. Ang mansyon na iyon sa unahan ay ang mismong palasyo. Ang mga tirahan dito ay para sa hari at sa kanyang mga asawa, habang ang mga bahay doon ay para sa kanyang mga anak. Kahit ang piging ngayon ay para sa ika-30 kaarawan ni Prinsipe Philip, gaganapin ito sa pangunahing palasyo. Tumango si Severin habang nakikinig. Pagkaraan, dinala ni Zeke ang grupo papunta sa mismong palasyo. Paglapit nila sa entrada, narinig nila ang taga-sulat ng mga regalo na nagsabi. Ang gobernador ng Skydrop Province, si Ginoong Seymour Enderby, ay dumating kasama ang kanyang pamilya upang batiin ang pinakamatandang prinsipe sa kanyang kaarawan. Nagbigay sila ng 30 second-grade high-rank na spiritual herbs at 20 third-grade low-rank na spiritual herbs. Nakarating na at nakapagbigay ng regalo ang grupo ni Seymour. Kumislot ang labi ni Zeke nang marinig iyon at sabay sabing may mapait na ngiti. Napakagalante naman ni Seymour. Mabuti na lang at napaghandaan ko ang regalo ko. Kung puro third-grade low-rank na spiritual herbs lang ang dala ko, siguradong napahiya ako ngayon. Ngumiti lang si Severin at hindi na nagsalita. Napalingon siya at napansin ang isa na namang pamilyar na mukha. Narito rin pala si Ginoong Steward at ang kanyang anak.